Isang mapagpalayang araw po sa pagpapatuloy po ng ating talakayan tungkol po sa pilferage, no? Ngayon naman po, tatalakayin natin dito paano ba posibleng makaiwas, no? Tandaan po natin, yung mga retail establishment po, okay? Especially yung mga security personnel na naka-deploy diyan. Tandaan po natin, no? Yung pilferage or yung tinatawag ninyong losses or variance or in other term yung shrinkage, no? Sa totoo lang, mahirap pong hindi naman po natin kayang isiro yan eh. 'Di ba? As long as we are working in a retail establishment. So that is an everyday possibility. Mo pilferage or theft is an everyday possibility. Okay, tandaan po natin lagi yan. So mahirap po isiro yan, pero maaari po nating ma-minimize, no? So, kahit papano, di ba? Una, syempre, dapat consistent yung ating mga ginagawang security checks, no? Ano ba yung mga security checks na sinasabi natin? Mga security protocols, di ba? Body frisking, no? So, thorough body frisking, bag inspection, no? So, checking of mga documentary requirements, no? Let's say sa mga empleyado, di ba? Meron silang mga proseso diyan na ginagawa bago tuluyang mailabas ang isang item. So dapat po chine-check natin 'yan, no? So may mga dapat consistent po yung ating mga security personnel sa pag-check ng mga dokumento na 'yan. Okay po, no? Well, ikalawa siguro, yung tinatawag na check and balance. Kung merong security check, dapat po dito may tinatawag dito na accountability issue. Di ba? Merong interdepartmental checking. Di ba? Kasi halimbawa, sa security, limited po ang access ng security dyan. No? Lalo na, halimbawa, let's say merong kahera dyan na kasabwat yung customer. No? So basically, pagka nagsabwatan na yung dalawa, di ba? So ilalagay na rin sa pinamili niya. Okay? Pagdating naman po sa ating security personnel sa exit, no? Sa customer exit, o sa mall exit, usually resibo na lang naman ang chine-check nila diyan, no? Ilan yung binili, ilan yung nakalagay na ilang box, hindi naman na para i-itemize yung kanilang mga pinamili. So basically, chine-check lang dyan kung doon sa ilang box na binayaran nila, kung tama ba yung amount. No? Hindi naman para isa-isahin pa yung laman ng mga box na yan or mga eco bags na yan. Diba? Or mga plastic bag or mga paper bags na yan. No? Kasi ang pag-itemize niyan ay nandun po sa kahera habang nagtatransact sila, no? Ako po ay matagal pong naging bagger, no, sa isang supermarket, no. Ako po ay nag-aaral sa kolehiyo, no. So kahit papaano po, kabisado po natin ang mga kalakaran sa mga retail establishment na 'yan. So ang bagger po ay required, ito yung sinasabi kong interdepartmental checking, no? Halimbawa, sa kahera, sa bagger, yan po ang tawag po diyan, check out, no? So dapat po yan si bagger nagbibilang, no? Para makita niya, malaman niya kung tama yung tinatransact nung kahera. So counter-checking siya doon. Kasi pag lumabas po yung resibo no, nakalagay po ron yung number of items. Di ba? So dapat tama yung bilang ng bagger doon. Okay? At dapat nakikita niya na kung ano man yung resibo, dapat naipapakita rin po sa bagger yun. Okay? Para magkaroon siya ng satisfaction sa sarili niya. No, na tama yung bilang na ginawa niya. Okay po? So, yan po yung isa sa mga countermeasure na pwede natin gawin. Part po yan ng interdepartmental checking. Yan po ay ipinatutupad matagal na panahon na. Sabi ko nga sa inyo, nung ako'y kolehiyo pa, no? So matagal akong naging bagger sa isang supermarket nung araw. Okay? So yan yung sinasabi natin, no? Establish yung check and balance, no?
Kung tama yung bilang ng bagger, tama ron sa kahera, so basically, maglalagay sila ng endorsement dyan, dapat yun yung ma-check ng security. Okay po? Kasi kung mali na, dito pa lang, limited na po ang access ng gwardiya. Okay? So, of course, documentary procedures, no? Pagi pa rin ng check and balance yan, yung documentary procedures, di ba? Kasi sa mga tindahan, may mga ginagawa silang mga ano diyan, mga proseso, tie up ng mga items. So dapat bawat sabi nga natin, no, mula warehouse, receiving, di ba? So pagka mayroong mga item na na-expired, no, so may mga documentary requirements niyan na dapat po bahagi po ng checking yan. Yung bawat departamento na pinupuntahan yan, dapat po meron silang mga documentary procedures para dyan. Okay? So, dapat po na-check din po yan. Okay? So, yun po yung sa check and balance and of course, accountability. Diba? Kung kanino department yung may pagkukulang, so dapat merong accountability issue dyan. Diba? Okay? So, bahagi rin po ng para maiwasan, of course, yung yung tinatawag na inventory. Okay? So, dito po sa inventory, maaring magkaroon po tayo ng mga regular and unannounced na count, no, ng mga items. Okay? So, bahagi din para siyempre matiyak natin na at any given time, kung yan ay unannounced, so at any given time, malalaman natin na wala talagang nawawala at walang itinatago yung ating mga empleyado. Okay? So, bahagi din po niyan yung tinatawag na auditing systems. No? So, dito maaaring kung medyo mabigat or medyo malaki yung kumpanya, so pwede siyang mag-hire ng third-party contractor sa pag-audit. Pwede po yan. No? Pero technically, sa karamihan sa mga retail establishment po, meron silang sariling audit department. Okay? So, of course, so bahagi rin dito yung interdepartment counts. No? Kasi, alam mo, sa mga mall, meron diyang shoe department, merong apparel, merong appliance, no? So, interdepartment count. So, dapat po, yung mga naka-assign po na mga officers, supervisors, or mga managers dyan, dapat po accountability nila yung kanilang mga sections or department, no? So, dapat meron silang sariling tracing dyan kung ano ba yung mga items na nariyan. And of course, bahagi din po ng pwedeng makaiwas is yung orientation or education sa ating mga empleyado. So, dito po, bahagi po na dapat lamanin nito is yung ma-realize ng mga empleyado yung kahulugan ng theft, no? Ng pagnanakaw. No? Alinsunod po dun sa sa tinatalakay ng Article 308 ng Revised Penal Code. No? So, meron po tayong video tungkol dyan. So, akala kasi, ng mga ibang mga empleyado, akala nila, kung may nakita silang ano dyan or what, akala nila okay lang. So, sabi ko nga, hindi naman po pwedeng, sabi ko nga, people are sometimes committing crime out of ignorance. Kaya dapat, ma-educate, ma-orient po natin sila. No? So, bahagi din po nito, let's say kung tayo ay nagtatrabaho sa isang retail establishment, no? Sabi nga natin, dapat ma-realize ng bawat empleyado na as long as you are working in a retail establishment, no? Mga supermarket, di ba? Department store, mall. So, as long as you are working in a retail establishment, dapat we must realize our role, no? Regardless of our position, whether we are the lowest or the highest mammal in the company. Diba? Ang objective natin sa isang retail institution is loss prevention. No? Therefore, regardless of our position, whether we are the lowest or the highest mammal in the company, our role in retail security is to be a loss prevention personnel. Okay? So, yan po.
No? So dapat ma-realize ng bahagi ng education orientation ng bawat empleyado. Ma-realize nila na anuman ang posisyon nila sa isang retail companies o retail institution, dapat ma-realize nila na bahagi sila ng loss prevention, no? Na sila bilang mga empleyado, regardless of their position, no? So dapat sila ay mga loss prevention personnel, no? Yan po yung role ng bawat empleyado sa retail establishment. Okay? At ma-realize nila na security, safety, loss prevention is everybody's concern. Di ba? That is an everyone's responsibility sa isang retail institution. Okay? So, and of course, sa part po ng management, dapat regularly, no, naglalabas yung management ng advisory or memorandum na ini-inform yung mga empleyado that any violation, no, pertaining to theft, pilferage, or what, is punishable by law. No? At may mga administrative proceedings na ginagawa dyan. So, dapat ma-realize yan ng mga empleyado, no? At maging bahagi ng policy ng kumpanya. Okay po? No? So, of course, part ng para ma-curtail yung pilferage, no? Of course, sa part naman to ng yung pagbibigay ng mga preventive approach, no? So, dito sa preventive approach, bahagi rito yung mga employees welfare program or employees assistance. Kasi kung minsan, mapapansin po natin, no? Ako po ay almost nasa 20 years na po tayo sa security industry. Marami na po tayong naimbestigahang mga kaso, no? At sa paglubog po natin sa industriyang ito, nakita po natin yung iba't ibang uri ng tao dito, no? Hindi naman likas sa tao ang masama, no? Hindi likas sa tao ang magnakaw. Kung minsan may mga naimbestigahan tayo na kaya siya nakapag-commit ng mga ganito dahil sa sobrang kagipitan, no? Sobrang paghihirap, no? Pero hindi natin sinasabi na tama yung magnakaw, di ba? So, ang binabanggit po natin dito, maging bahagi ng preventive approach, yung pagkakaroon ng employees welfare program or employees assistance program para sa mga empleyado, no? Kasi wala naman pong ibang tatakbuhan yung mga empleyado na yan, kundi yung kanilang kumpanya. Okay? No? Kaya nga dun sa mga security agency na naririnig ko minsan meron silang mga bale system sa sweldo. Kahit pa paano nakakatulong kasi nakikita ng mga security personnel, mga gwardiya na may malasakit sa kanila yung ahensya at hindi lang 15-30 yung sweldo, no? So sa part naman po ng mga retail companies, no, pwede rin naman pong in the form of anything na makakaapekto rin sa welfare, no? Makakasagip, no? Sagip sa empleyado. Sa kung ano man yung dagliang o ano man yung kagyat na pangangailangan na pwede niyang makuha sa kumpanya o maitulong naman ng kumpanya kahit sa maliit na pamamaraan. Okay? So sa ganung punto, mas mapapahalagahan, ito ay personal na opinion ko lang po, no? Mas mapapahalagahan ng empleyado yung kumpanya at mas lalong yung eagerness niya para bantayan at hindi mag-commit ng pagnanakaw or pilferage sa isang kumpanya, mapipigilan kasi nakikita niya yung malasakit ng kumpanya sa kanya. Okay po? No? So, dito, bahagi rin ng preventive approach is yung dapat magkaroon ng values education. No? Of course, sa part na to ng orientation din, education, magkaroon ng values orientation, no? Understanding religious, moral, and social responsibilities ng bawat empleyado. Kung minsan yun yung nawawala kasi lalong-lalo na po sa mga retail industry. Sa totoo lang, puro benta yung sales yung mga pinag-uusapan.
kung minsan yung baka minsan nalilimutan yung corporate social responsibility. Okay? Na yung ating mga empleyado, tao rin po yan, no? May emosyon, may isip, no? Nakakaramdam ng sakit at pagod, no? So baka yun yung nakakalimutan minsan. And of course, sabi ko nga, yung welfare program para sa empleyado, napakahalaga po niyan. Kung nakikita po ng tao, ng empleyado, ng bawat empleyado na may malasakit sa kanya yung kumpanya, tingin ko po, kahit papano, sa maliit na pamamaraan, may iwasan po siguro yung pagnanakaw. Okay? Kasi kahit papano, magdadalawang isip yung empleyado. No? Okay po? So, bahagi rin po yung security protocols and procedures. Yan, nabanggit na rin na po natin kanina. And of course, yung mga, siguro yung maayos na CCTV system. No? So, ang CCTV system po, yan po ay hindi lang monitoring. No? Yan po ay detection. Diba? At the same time, deterrent factor po yan. No? Pag nakikita ng lahat na gumagana, at mayroong mga CCTV camera, mag-aatubili na gumawa ng hindi maganda. And of course, dun naman po sa part ng mga CCTV operator, dapat meron tayo dyang monitoring and review policy, no? Review systems. Diba? So, especially doon sa mga critical areas ng isang retail establishment. Okay? So, yan po yung mga ilan sa mga napagnilay-nilayan po natin para po maiwasan itong pilferage, no? Pero lagi po nating sinasabi, there is no such thing as absolute security. Okay? So, it depends pa rin dun sa character, no? Bahagi po, isa po sa sinasabi rin natin na pwedeng makaiwas is yung vetting program, no? Vetting program. Sa pag-hire pa lang ng empleyado, so dapat may maayos na background check, background investigation. Saan siya nanggaling, anong pamilya, anong pamilya at anong komunidad siya lumaki. No, bahagi po 'yan, no? Kasi pag may maayos po na vetting system, more or less, makikilala natin, no? Yung social side nung bawat empleyado. No? Paano? Kasi ang tao po, no, sabi nga ng isang philosopher, no? Man is a product of society, no? So medyo kasi ang lipunan po tao lang naman ang gumawa niyan. Pero sabi ng isang social philosopher, in the person of Karl Marx, no? Man is a product of society. Kung paano po naging tao yung tao, dahil po yun sa mga factor, iba't ibang factor sa kanyang lipunan at komunidad, no? So, may moral, may social, may environmental factor kung paano siya naging tao. Paano siya ganyan mag-isip, paano nahubog yung kanyang sistema ng pag-iisip sa ganyang gawi, malaki po yung kinalaman ng kanyang kabataan, ng kanyang development sa kanyang pagkatao. Okay po, so muli, marami pong salamat. At ingat po kayong lahat. Okay po? So, stay safe, be alert, and be aware.